So ang ating pag-uusapan dito ay tungkol sa banal na spirito, no? Ito yung huli para sa seryeng ito. Ang aking tema ay simple lang. Kailangan natin ang banal na spirito. All of us. We need the Holy Spirit. Amen? Bakit po ba? Bakit po ba? Kailangan natin ito. Alam niyo, nung binabasa ko yung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, meron nung panalangin doon si Pablo na ito hindi nawawala sa isipan ko mula nung ako'y maging mananampalataya. At ito marahil ay panalangin ko rin para sa umagang ito, para sa ating lahat. Sabi niya sa Epeso 3, dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ngayon, sa kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Itong prayer ni St. Paul na ito ay tungkol sa banal na spirito na ang ginagawa niya sa buhay natin ay bigyan tayo ng kalakasan, no? At maranasan natin yung kapangyarihan na ito na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, kung i-equate natin itong sinasabi ni Pablo, wala tayong magagawa sa ating sariling kakayahan. We need God's help. At ang tulong ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ipinagkaloob niya sa atin ang banal na spirito. Amen? Madalas nakakalimutan natin ito. Hanap tayo ng hanap. Minsan may mga Kristiyano lipat ng mga gawain, di ba? Kung saan nakarinig na meron doong mga kakaibang nangyayari sa banal na spirito, punta sila, lipat. Expecting that power comes from without, na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa kung saan. Mga kapatid, ito ay ang pinanggagalingan lamang ng kapangyarihan ay ang Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay hindi nanggagaling sa labas. Ito'y ipinagkakaloob niya sa bawat mananampalataya na totoong nagsisi sa kasalanan at tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Mga kapatid, kailangan maintindihan natin ano ba ang mandato. Ano ba ang role ng Holy Spirit sa simula't simula? Dito nagkakaproblema Dito nagkakalimutan. Ano ba talaga ang Holy Spirit? Taga-aliw lang ba siya? O ang Holy Spirit taga-bigay lang sa'yo ng prayer language? O yung nanginginig ka lang, katawan mo? Alam nyo, ang Holy Spirit more than that ay meron ng mandato bilang bahagi ng tinatawag nating Godhead ng pagka-Diyos. Amen? Ano po itong mandatong ito ng banal na Espiritu? Makikita natin dito, pag binalikan mo yung aklat ng Genesis chapter 1, verse 1 to 3, di ba paano nilikha ng Diyos ang lahat? Ang sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Anong nakikita natin dito? Sa simula't simula, ang trabaho po ng Holy Spirit ay magpatupad o i-implement. Ang alin? Ipatupad niya ang kalooban ng Diyos Ama. At ang salita na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Juan, di ba, sa pasimula ay ang
salita. In the beginning was the Word. Ito ho ang kalikasan ni Kristo. He is the Word of God. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, ang banal na Espiritu ang lumikha ng liwanag. Nakakalimutan po natin ito. Ang trabaho niya ay mag-manifest at papangyari ng mga bagay, hindi lamang sa paglikha ng mundong ito, kundi sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Ang trabaho po ng Holy Spirit ay papangyarihin. Alin ho? Ang mga bagay ayon sa plano at layunin ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos na nagkatawang tao na ngayon ang mga salitang ito ay isinalin sa aklat. Amen? So, ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay nating lahat, papangyarihin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga nanalangin tayo, Ama namin, sa langit ka. Di ba? Sambahin ang ngalan mo. Di ba? Mangyari ang kalooban mo sa langit at parang sa lupa rin ay mangyari din. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung prayer na yun, ibig sabihin, thy will be done dito sa buhay kong ito. Kung paano ang kalooban ng Ama sa langit ay nagaganap. Mga kapatid, God wants to fulfill His will in our lives. Amen? May plano ang Diyos. At ito ho, ang Diyos ay hindi nagbabago. Tama? God does not change. Amen? So ang divine order ho ng Holy Spirit ay hindi rin nagbabago. Kung paano siyang kumilos sa paglikha ng sinukob na ito, ng tinatawag po nating universe, yung mandato na yun hanggang ngayon, yun pa rin. Amen? Bagamat natapos na ang paglikha ng daigdig na ito, yung pagpapatupad ng kalooban ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Hindi nagbabago ang pamamaraan ng Diyos. Amen? Alam niyo, gustong-gusto natin, naalala natin yung pangako ng Diyos kay Zechariah 4:6, yung salita nung sinabi kay Zechariah, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ito'y patungkol kay Zerubbabel, no? Na ginamit ko ng Panginoon. Kung titingnan kasi, baka kakayanin ba ni Zerubbabel? Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng propeta kay Zerubbabel, ang tagumpay ay hindi makakamit. Tandaan niyo po ito sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Ano ibig sabihin ito sa buhay mo, kapatid? Ano ibig sabihin ito sa buhay ko? Kapatid, hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo, kahit anong dunong mo, kahit anong makapangyarihan mo, kung hindi ka sasamahan ng Espiritu ng Diyos, walang mangyayari sa iyong effort. Kaya pala sabi ni Kristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. May tatanungin ako sa inyong personal. Bakit sinabi ito ni Kristo? Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kasi ang mandato ng Holy Spirit, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Sa buhay natin, yung pagsisikap mo, pag nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, naglilingkod ka, kung ano man yung ginagawa mo, kung sariling lakas mo lang, kung sariling kakayahan mo lang, kapatid, hindi mo ma-accomplish yun. Alam mo bakit? Tatanungin ko yan, bakit hindi mo ma-accomplish? Sino may clue dyan? Magtatanong na naman ako. Tapos kayo, nakangiti lang kayo sa akin. Bakit? Bakit ito ang mandato ng Diyos sa buhay natin? Hindi, Brad, magaling ako Magagawa ko yan. I can do it. Yan yung sabi ng just do it.
Ha? I can. Bakit kakapusin ako lagi? Bakit? Ha? Sino may clue? Bakit kailangan ko Holy Spirit? Bakit? Tahimik talaga. Ha? Bakit? Ha? Kulang sa panalangin. Ha? Pwede yun eh. Ano pa? Bakit kailangan? Not by might nor by power. Alam niyo kapatid, sa buhay ko ito natutunan ko eh. Kahit anong gawin ko, kung hindi ako tutulungan ng Diyos, wala akong magagawa. Bakit? Bakit? Ano yung bakit? O, sirit na kayo? Kasi may kalaban tayo. Ang mundong ito'y pinag-aharian ng kadiliman. Ang sabi ni Kristo, ang kaaway ay nagpunta upang pumatay, magnakaw at magwasak. The devil is a destroyer of life. He is a killer. He is a murderer from the beginning. Gusto niya ginugulo ang buhay natin. Palagay mo, kaya mong labanan. Kaya nakikita ko yung mga exorcist, akala mo, kayang-kaya nila yung diablo. Pelikula lang yun eh. Sa totoo lang, di ba? You cannot. Pero with the help of God, sa tulong ng Diyos, magagawa mo ang lahat. Kaya pala sabi ni Pablo, I can do all things through Christ Jesus, who strengthened me. Paano ako palalakasin ni Kristo? Ang lakas ay manggagaling sa loob. At ang nasa loob mo, kapatid, ay ang kanyang Espiritu. Amen? Sinong may naintindihan ngayon? Kapatid, sabi ni Pablo, we wrestle not against flesh and blood. Ang kalaban natin ay hindi dugo at naman, kundi mga espiritong naglilipana sa ating kapaligiran na walang gusto kundi sirain, wasakin, guluhin. Kaya nga ang mundo natin ngayon nagkakawindang-windang eh. Ang mga pamilya ay nasisira, ang mga komunidad ay nagugulo. Ang alitan, ang intriga, ang inggitan, ang sakitan, ang siraan. Di ba? Pero yung mga taong ito, kapatid, nagagalit tayo, may nag-i-influensya kasi sa kanila. Palagay ko, naiintindihan nyo na influencer. Hindi ito nag-TikTok at saka nag-YouTube. Ang tawag sa kanila, influencer. Yun din yung nangyayari sa buhay natin. Nagagalit tayo sa tao, pero may nag-uudyok doon. May nagtutulak doon. Amen? Amen? Sino may naintindihan na niyan? Ang punto ko, yung brutal na salita, kapatid, may kalaban ka. At kung sarili mo lang, hindi ka mananalo sa sarili mong lakas, sa sarili mong kapangyarihan. Pero, kung kasama mo ang Diyos, sabi ni Haring David, sino ang makakalaban sa akin? With God, we can do all things. How? To the Holy Spirit. May naintindihan kayo? So, ang Holy Spirit, yun ang role niya sa buhay mo. Ito problema. Ang banal na Espiritu hindi makikialam kung ayaw mo. Maghihintay siya kung ikaw mismo ang papayag at lalapit sa Kanya. Hindi sa kaprityoso ang Panginoon, hindi. Meron tayong sariling kalooban. Meron tayong free will. Diba? Kaya minsan katabi mo, huwag mo kang pakialaman. Kaya ko to, gusto ko to eh. Diba? May sarili kang pagpili. Ganun din ang Diyos. Kaya sabi ni Santiago, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. At kung humingi man kayo, mali pa ang motibo. Amen? Hinaintindihan mo kayo ngayon? Kapatid, kahit anong prayer mo, kaya nga kailangan pati panalangin mo in the Spirit eh. Amen? Pati yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maiintindihan mo rin eh. Pero yung sarili mong dunong, you cannot. Hello?
bigyan ko kayong preba. Tingnan niyo abogado. Abogado, pabasahin niyo ng Bible, pa-exhortin niyo. Abogado yan ha, PhD pa. Hindi niya kaya paliwanag. Bakit? Kasi ang mga bagay na ito ay nalalaman lamang natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? May naintindihan kayo? Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Sabi mo, kapatid, kailangan mo ang banal na Espiritu. Yun. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng tulong, kapatid. Ha? Ito kaya sa Pasay, meron silang motto, may nakalagay doon eh. Si Kristo daw ang unseen partner. Siya yung hindi nakikitang kapartner ng kanilang kumpanya. Kaya yung mga kapatid natin sa Pasay, pinagpapalaho. Because nasa isipan ito ng kapatid natin doon eh, na yung hanap buhay na ito, kasama ko ang Diyos. Kapos man ako sa kaalaman, kapos man ako sa kakayahan. Sabihin nyo nang wala akong kakwenta-kwenta. Pero dahil sa Diyos, kaya ng Diyos paunlarin ang aking ginagawa. Amen? May naintindihan kayo ngayon? Kailangan mo ng tulong, kapatid. Tulong sa Diyos. At ang tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu na binigay niya sa iyo. Amen? Amen. So, ang Bible ang Biblia po, sino bang pinakamaganda example? Alam niyo kung sino pinakamaganda example? Si Jesus mismo. Tingnan niyo ha. Maliwanag sa Biblia eh. Yung buhay ng Panginoon, hindi nahiwalay sa banal na Espiritu eh. Diba? Tingnan nyo, paano ba siya ipinaglihi? Paano ba siya ipinanganak? Diba? Sa pamamagitan ba ni Joseph? Sa pamamagitan ba ni Mary? Hindi. Sa Lucas 1, diba sabi, bababa sa iyo. Sabi niya kay Maria, bababa sa iyo. Sabi ng anghel, bababa sa iyo ang banal na Espiritu at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So, si Kristo ay nabuo sa tiyan ni Maria, hindi sa pamamagitan ng natural na aksyon, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi niya, but paano ginawa ni Lord? Si Adan nga, galing sa lupa eh. Ginawa ng Diyos, naging tao yung lupa. Di ba? Hiningahan. Mahirapan ba ang Diyos sa sinapupunan ng Maria, lumika ang Panginoon ng katawan? Ng sanggol doon? Kaya nga sabi, isang birhen ang maglilihi, di ba? At manganganak. Di ba? A virgin shall conceive. Paano nangyari? By the Holy Spirit. Kaya lumika ng Diyos ng buhay. Kaya di ba ibang mga kapatid natin, di ba, hindi ka magkaanak, nag-pray ka sa Lord. Nagkaanak pa. Why? Because it is the Lord, the Holy Spirit. Amen? Si Kristo, hindi magiging tao na magkatawan siya. Hindi siya magkakatawang tao kung hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Minsan mga Kristiyano, yabang no? Parang di, malakas ang faith ko, mangyayari ang kapatid. Kahit ang faith mo, gabundok. Kung hindi ka tutulungan ng Diyos, wala din. Because it is not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen? Nung magsimula si Kristo sa ministeryo, di ba? Nagpunta siya sa Jordan kay Juan Bautista. Si Kristo ba nag-preach agad? Di ba hindi? Ano unang ginawa ni Lord? Pumunta siya doon sa Jordan, nagpabaptize siya kay John the Baptist. Alam niyo bakit kailangan siyang bautismuhan? Alam niyo bakit kailangan siyang bautismuhan? Kailangan kasi magpababasa eh. I-fulfill niya yung katwiran. And when he fulfilled that humility, ang sabi, ang langit ay nabuksan at ang banal na Espiritu ay bumaba sa anyo ng isang kalapati. Amen? At mula sa langit, ang sabi, ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugot. After nun, si Kristo po ay nagsimula. Nagsimula ho siya. Amen? Amen? Amen po?
Okay, tatanungin ko kayo. After ba nung mabaptize si Lord, nag-preach na siya agad? Natahimik kayo ulit. Nangaral ba siya agad? Ha? Hindi ho. Siya po ay ginabayan, Lucas 4. Pagkatapos siyang bautisman, bumalik, na makikita natin si Kristo, puspos na siya ng banal na Espiritu. Pero, eto na yan. Pero, kailangan niyang pumunta saan? Sa disyerto. Sa ilang. Para ano? Para ano? Para mag-ayuno at para subukin. Amen? Bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. After ho, ng encounter niya doon sa disyerto, di ba? Napagtagumpayan niya. Kaya yung mga Kristiyano, ewan ko ba, nagtatampo tayo kay Lord, dumadaan tayo sa pagsubok. Yung iba gusto ma-rapture hindi pa nga subok kung talagang totoo kang Kristiyano Uma-attend lang sa dyan, mara-rapture ako, pero tingin mo buhay niya, nagbago ba? Di ba? Si Kristo sinubok sa ilang. Pinatunayan niya na ang banal na Espiritu yung nasa kanya, paano? Walang nagawa ang kaaway sa kanya. Di ba? Amen? At pagkatapos, ano sabi? Galing sa disyerto, bumalik si Jesus saan? Sa Galilea. Saan? May dunong ba siya? Wala. Bumalik siya sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. He went about, puspos ng banal na Espiritu. Isa kasi pagpapastor, akala natin, kailangan mag-aral ka muna sa seminary. Di ba? Maging ka muna, Doctor of Divinity para makapagtayo ka ng church. Kapatid, si Lord hindi. Nung ministeryo siya sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen? Bakit gusto mo mag-serve? Kaya sa totoo lang, yung iba, eto tapatan mo tayo. Bakit ba iba naglilingkod? Parang wala ang kabuhay-buhay. Parang yung iba pa, nanlulupay-pay. Naalulungkod doon, may mga naglilingkod na Diyos, gusto pang mag-retire. Sabi na, overpating, nade-drain. Hindi mo nakaka-drain ng paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Amen? Yung pagdalo lang dito, kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, yung pagdalo mo, walang kakwenta-kwenta. Boring. At kaya iba sa churches, parang dating, may sistema, may pamamaraan. Hanggang doon lang. Kumusta ang buhay Kristiyano mo, kapatid? Yung ministeryo mo, yung paglilingkod mo kay Lord. Kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, yung paglilingkod mo sa Panginoon ay puspos din ng kapangyarihan. Pasensya na kayo mga kapatid Sabihin nyo, simpleng mutugtog ako. Kung hindi ka puspusan yung pagtutugtog mo, wala kang kabuhay-buhay. Hindi ka masaya, hindi masigla, hindi puno-puno ng buhay. Yung pag-awit mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, sa kapwa mo. Di ba? Amen? Okay. Makikita nyo, eto rin. Nung si Kristo ba'y nabuhay mula sa mga patay, basta na lang ba bumangon siya mula sa libingan? Sino magsasabing bumangon na lang sa libingan? Tingnan nyo sa aklat po ng Efeso 1. Ang sabi, ipinapanalangin ko rin na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan din ito ang ginamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo. Ano yung kapangyarihan ito? Ang banal na Espiritu. The Spirit gives life. Amen? Kaya nga yung word na walang kabuhay-buhay. Di ba? It is the Spirit that gives life. Kung ang Espiritu, yung Espiritu lang na hiningan ng Diyos sa atin, mawala sa buhay mo, mamaya, binabalot ka na. Di ba? Para ilibing. Mga kapatid, si Jesus, mula sa kapanganakan, mula sa conception, hanggang sa kanyang pagkabuhay na magmuli, lahat ng ito ay merong
role o ginampanan ang banal na Espiritu. Amen? Kaya pala kapatid, sa pagtuturo ng Panginoon sa mga disipulo niya, sa mga alagad niya, di ba? Ang Panginoon ay naglaan ng pagtuturo sa kanyang mga alagad. Tungkol saan? Tungkol sa banal na Espiritu. Amen? Anong turo ni Kristo tungkol sa Holy Spirit? Tingnan nyo. 1:16. Ano sabi doon? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan para sa inyong kapakanan ako'y aalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating ang inyong kaagapay. At kung ako'y aalis, isusugo ko siya sa inyo. Kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Sapagkat hindi mula sa sarili niya ang kanyang sasabihin, kundi kung ano ang narinig niya at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya kung ano ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang sabi ni Lord sa mga alagad niya, aalis ako para sa inyong kabutihan. Bakit? Kasi kung ako lang, limitado si Kristo sa katawan. Tama? Physical eh. Kaya sabi niya, pag ako yung malis, may darating. Sino? Ang banal na Espiritu. Ang tawag dito ay Parakletos. Ang Parakletos, ibig sabihin, advocate. Ano yung advocate? Ano yung advocate? Abogado. Kaya sa totoo lang ikaw, sister, may abogado ha? At ang abogado mo ay ang banal na Espiritu. Ba't kailangan ko na abogado? Ano ba't kailangan natin abogado? Madalas tayo sumasablay eh. Salamat na lang, may advocate tayo. Tagapamagitan. Amen? Parakletos, ibig sabihin katulong, helper, tumutulong sa buhay mo. Parakletos, ibig sabihin, nag-i-intercede para sa iyo. Ano nyo, minsan naiisip ko, gaano kadalas kaya ang Holy Spirit mamagitan para sa atin sa harapan ng Panginoon? Ito, isip lang naman ha. Minsan nahihiya ako pag naiisip ko to. Lalo pag sumasablay tayo. Hello? Hindi nyo na-realize? Minsan bumasablay tayo. Pero alam nyo, may namamagitan sa Diyos. Kaya nga naiisip ko, hindi tayo tumatanggap ng parusa na dapat ay tanggapin natin. Kaya may nagtatanong sa akin dati, Brad, kahit ilang beses ba akong magkasala papatawarin pa rin ako ng Panginoon. Oo, bakit? Kasi kung nasa yung banal na Espiritu, merong advocate. May namamagitan. Namamagitan siya para sa inyo. Namamagitan siya para sa inyong mga pangangailangan sa Ama. Kaya nga sa totoo lang sabi ni Lord, bago pa kayo humingi, alam na ng Ama ang inyong kailangan. Bakit? Kasi nandiyan ang Holy Spirit. He always makes intercede. Alam ni Lord, nag-ahabol ka sa bayad mo. Sa katapusan. Di ba? Ang Holy Spirit ang nag-intercede para sa iyo. He gives you wisdom. He gives you opportunity. Kaya lang minsan, hindi tayo aware. Sana mula ngayon, aware na tayong lahat. Hello? Sino ngayon ang aware na? Pag-gising ko pa lang sa umaga, mayroon na namamagitan para sa akin. Kaya nga naiisip ko na gumagaling tayo sa mga karamdaman natin, naliligtas tayo sa ating mga buhay. Di ba? Natutugunan lahat ng mga pangangailangan natin. Naitatawid natin yung mga suliranin at problema. Alam mo bakit? Merong banal na Espiritu Thank you, Holy Spirit. Amen? May kasama ka sa buhay na ito. Amen? Ano pa? Ang Holy Spirit po ay source ng kapangyarihan. Dalawa to actually ang sinabi ni Kristo Paraclete, tagapamagitan, at pinagmumulan ng kapangyarihan. Bakit? Sa Lucas 24, makikita natin. Sabi po dito, tandaan ninyo, ako mismo ang magpapadala sa inyo. Si Jesus mismo ang magpapadala sa inyo ng ipinangako sa inyo ng aking Ama. Ngunit manatili kayo sa lungsod hanggang
mabihisan kayo ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Ito yung papalis na si Lord. Amen? Sabi niya, ako mismo ang magpapadala. Ano yung pinangako? Ano yung pinangako? Ang banal na Espiritu. Bakit? Sabi niya, dun muna kayo sa Jerusalem hanggang mabihisan kayo ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Tingin yung katabi niyo. Alam niyo ba, nakabihis ngayon yan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Hindi tayo aware. May kapangyarihan, pakinggan nyo, may kapangyarihan na nandyan sa inyo. Ang problema, Brad, bakit hindi nagmamanifest sa buhay ko? Kasi una, hindi mo alam. Pangalawa, wala kang pakialam. Di ba? Dalawa lang yun. Hindi mo alam o wala kang pakialam. Kaya binubugbog ka ng binubugbog ng kaaway. Hindi mo alam may kapangyarihan na nasa iyo. Hindi mo nagagamit. Hindi mo pinapayagan ang banal na Espiritu Paano ko papayagan? Yun na nga Yung praying in the Spirit at yung meditation, yung pagbubulay-bulay. Doon nangungusap at kumikilos ang banal na Espiritu. Ewan ko kung naranasan niyo to. Minsan di mo alam ang gagawin mo. Di ba? Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko. Tulungan po ako. Bigla kang magkakaroon. Yung mga negosyo na naging matagumpay, start na yun Binibigyan ng Diyos yung ideya sa inyo. Kaya sabi ni Santiago, kung kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos ng karunungan at bibigay na ito sa inyo ng sagana. Sa totoo lang, dapat ang mga Kristiyano ang pinakamadiscarding tao. Ano yung bakit? Dahil magaling tayo? Hindi. Merong nagtuturo sa atin kung anong gagawin natin. Parang konti lang nag-amen. Baka nandun kayo sa pangalawa. Walang pakialam. Kasi yung hindi alam, pag nalaman, baka sakaling gamitin Yung walang pakialam, alam niya. Kaya lang, wala kang pakialam. Alam nyo, nagdudusa tayo hindi dahil pinapabayaan tayo ng Diyos. Nagdudusa tayo dahil tayo mismo hindi marunong magpakumbaba sa Diyos. Kung luluhod ka lang, tama yung sa akin kapatid, kung mananalangin ka lang sa Espiritu. Kung pakikinggan mo lang ang tinig ng Panginoon. Kaya sabi pala ng Bible kay Isaiah, be still and know that I am God. Kasi there are times na pakikinggan mo siya tuturuan ka niya. Gagabayan ka niya. Ito pa nga minsan extreme magdadala siya ng tao sa'yo. Yun ang pinakamatindi. Sinakaranas na yan. Di ba? Magdadala siya ng tao sa'yo. Hindi ako naniniwala na mga Kristiyano po ay parang mga monk na nagtatago sa bahay nila. In fact, tinuturuan ko nga yung mga anak ko, mga apo ko na ang Kristiyano dapat tayo yung pinakamaraming kaibigan. Kasi bakit? Kung ang bunga ng Espiritu nasa atin, mabait tayo, di ba? Mapagbigay tayo, mapagpatawad tayo, hindi tayo mahirap pakisamahan. Kung kumikilos ang Holy Spirit sa'yo, napakaraming taong dadalhin niya sa'yo. At mga pintuan na bubuksan niya sa'yo. Mga pabor na ipagkakaloob niya. Kung alam mo lang ang sikretong ito. Ano yung sikreto? Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Hello? Alam niyo, nagkatagpo tayong lahat dito. Hindi dahil pinag-pray ko yan, iniisip ko, hindi. Ang Holy Spirit O, di ba? Brother Ming, Brother Emo, ang tagal na natin dito, bakit hanggang ngayon, di ba? Nagsusurvive tayo, hindi naman tayo kailangan sumunod sa sistema ng
ng ginagawa ng karamihan na ang church ay parang marketing para pang madaling magparami. Na ang church ay parang korporasyon. Hindi. We are a family of God. We are a community of God's people. Gusto kong maranasan ninyo kung gaano kadakilaw ang Panginoon natin. Sana may pakialam tayo at sana may alam na rin tayo. Amen? Amen po? Sino ngayon naintindihan to? Okay. Paano ba nagsimula ang church? Ayan. Yung early church, yung talagang simbahan, yung iglesia ng Panginoon. Makikita nyo sa Gawa 2. Paano nagsimula ang church? Sinabi ba, yung mga graduate ng seminaryo, magtatayo ng church planting, ganito, ganyan. Mag-evangelize tayo. Hindi ho. Ang church, so paano nilikha nagsimula? Ito, Gawa 2. Dito nagsimula ang church Pagsapit ng araw ng Pentecostes, nagtitipon silang lahat sa isang lugar. Biglang nagkaroon ng isang ugong mula sa langit. Gaya ng isang napakalakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kanilang kinaroroon. May nakita silang kilala bilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Paano pinanganak ang church? The church was born with power. Mapaghimala. Sa isang makapangyarihan pamamaraan. Palagay nyo, nagbago na ng style ng Holy Spirit? Hindi. It's the same. Kapag tinatayo niya ang gawain ng Panginoon, tinatayo niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Hindi tayo nandito para tayo lahat magkakamukha na lahat tayo nakaganyan lang. Dapat tayo ay puspuso ng kapangyarihan. Yung bang punong-puno ng buhay. Yung bang sister, brother, na may dadating sa'yo, may kailangan, nagpe-pray ka, may kapangyarihan, may nangyayari. Doon sa pinagpe-pray mo. The church began with power. Palagay nyo, itong gawain ng Panginoon, dapat hindi, Brad, dapat tayo dito puro kaalaman, hindi The church was born with power. At tatanungin nyo ko, nagbago na ba ng style ng Panginoon? Hindi ho. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at pagpakailanman. Ang pamamaraan nung simula sa Genesis, yun pa rin ang pamamaraan ngayon. It began with power. Amen? Amen? Okay. Eto tanong. Hindi, Brad, yung Holy Spirit binigay lang sa mga alagad. Ayan. Binibigay lang yung Brad sa mga pastor, sa mga leader, di ba? Pero ako, miyembro lang. Wala. Totoo ba yun? Sino ang nagsasabing totoo yun? Sino nagsasabing hindi totoo yun? O, paano mo nasabing hindi totoo yun? Nabasa mo ba? Kaya nag-aaral nga tayo Di ba? Tingnan nyo. Ang Holy Spirit po, hindi lang sa mga alagad. Ito'y binigay din sa lahat ng mga nangaligtas. Tingnan nyo, Gawa 2. Gawa 2, 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang mga kasalanan at matatanggap ninyo. Ang alin? Ang regalo ng Diyos na walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ay ipinangako para kanino? Para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsilapit sa Kanya. Kasama ka ba doon? Kasama ba tayo doon? Kasama tayong lahat. Sa lahat ng tatanggap. Sa lahat ng magsisilapit sa Panginoon. Amen? Alam nyo, tinatlo ko ito. Kasi baka sabihin nyo, isa lang naman yung pinagbasihan mo, brad Tingnan nyo sa Gawa 8, mas madayo na, mas matagal na. Acts 8. Huwag nyo sabihin tong Acts na ito. Chapter 1, chapter 2, araw lang ang pagitan. Hindi taon ito.
years. History po ito eh. Dito sa Acts 8, makikita nyo dito na nangaral na sila sa mga taga-Samaria, mga Samaritans. Amen? At ang sabi po dito, pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na Espiritu. Teka lang, akala ko ba yung mga nangaligtas tumanggap sa banal na Espiritu? Oo, ang problema ng mga taga-Samaria, ang narinig lang nila ay ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero hindi sila naturuan na may regalo ang Diyos para sa kanila. Na ang banal na Espiritu ay para sa bawat isa. Kaya po sila, ang sabi po dito, sapagkat kahit nabautismo na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. In essence, sa sarili niya walang pakialam. Hindi nila alam at wala silang pakialam. Amen? At nung marinig nila ito, ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila. Sinong nila? Sinong nila? Lahat sila na mga mananampalataya doon sa Samaria. So, naging malinaw sa kanila, nagkaroon ng manifestation ang banal na Espiritu. Gawa 9, panahon ni Pablo. Si Pablo na, Acts 9. Makikita ko natin dito na noon ay inutusan ng Diyos, no? Kaya pinunta ni Ananias si Saulo. Si Ananias po inutusan ng Panginoon kay Paul. Si Paul nakakilala na sa Panginoon. Amen? At sinabi po dito, at sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita. At ano? At mapuspos ng banal na Espiritu. Kapatid, tatanungin ko kayo. Honestly, sino po dito makakapagsabi na siya ay puspos ng banal na Espiritu? Honestly. Pero tinanggap ko ang Holy Spirit eh. Mamaya explain ko sa inyo ano ibig sabihin ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi minsan yung baptism ng Holy Spirit, naabuso to eh. Akala natin, yung baptism ng Holy Spirit, si Brother Harry, babaptisan ako ng Holy Spirit. Walang gumagawa nun, kundi si Jesus. Si Jesus. Sabi ni Juan Bautista, nung siya lumalakad, wala, sabi niya, hindi ako pwedeng wala akong kakayang magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. Sapagat ang pupunta sa atin ay higit kay sa akin. Binabautismo ko kayo sa tubig. Ang susunod ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa kapangyarihan. With the Holy Spirit and with fire. Amen? Amen? Okay. Ayaw niyong maniwala. Tingnan niyo sa Gawa 2. Ang banal na Espiritu, ang kapuspusan ay para sa lahat ng kabilang sa kanyang katawan. All members of the body of Christ, God wants that they all receive the fullness of the Holy Spirit. Sabi, ang kapangyarihan ito'y katuparan ng itinahayag ni Propeta Joel. Ano yun? Tingnan niyo sa verse 13. Oo nga, oo, sa mga araw na yun, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Bakit? Kasi sa verse 17 sinabi, sa huling araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng uri ng tao. Lahat ng lahi, lahat ng tribo, lahat ng kulay ng tao, ibubuhos ko ang aking Espiritu. Sa mga Amerikano, sa mga Negro, sa mga Inche, Kapon, sa kahit anong lahi, ibubuhos ko ang aking Espiritu. Kasama ba Pilipino doon? Sigurado kayo, kasama tayo doon. Amen? Mga kapatid, tayo pong lahat ay kabilang sa iisang Espiritu. Sabi sa unang Korinto, iisang Espiritu ang tinanggap nating lahat. Pakinggan nyo
Iisang Espiritu ang tinanggap natin lahat. Hindi ako iba kaysa inyo. Hindi ako special kaysa inyo. Iisang Espiritu ang tinanggap natin lahat. Amen? Amen? So, ano pinupunto ko? Ano pinupunto ko dito, kapatid? Mga kapatid, kung si Kristo po ay pinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo din. Alam nyo ba, na born again ka sa pamamagitan din ng banal na Espiritu. Di ba kay Nicodemo, yan ang sinabi. Di ba? Maliwanag yung kay Nicodemo kasi sinabi ng Bible na ang pinanganak sa Espiritu ay walang nakakaalam. Di ba? Walang nakakaalam. It happens. Pero kailangan ipanganak ka. You are not born again if not by the Spirit and in the Spirit. Amen? Amen po? Sabi ko ni Pedro, pinili kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapatid, ako pinanganak na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Parehas lang kay Lord. Ang kaiba lang ni Lord yung kung lumikha ng katawan ng Holy Spirit. Sa atin naman, tayo ay matatanda na, pero ipinanganak tayo, hindi physically, but spiritually. May nabuhay sa atin. Kaya nagbago na yung pananaw natin. Nagbago na yung hilig natin. Nagbago na yung ating pangunawa. Sino dito may nagbago? Kasi pag sasabihin nyo wala, may problema. Usap tayo. Baka kailangan ko i-evangelize ka, kapatid. Amen? Something happened. Something happened. Amen? So, I was also born by the Holy Spirit, in my spirit. Amen? So, kung si Kristo, nung nandito sa lupa ay puspos ng banal na Espiritu, ang Panginoon naman, sabi ng Roma 8:9, na ang Espiritu ay naninirahan sa atin. Amen? So si Lord, naglalakad siya sa mundong ito for 3 years. The Holy Spirit was with Him. Tayo din. Dito sa buhay na ito, kapatid. Kung ikaw ay mabubuhay hanggang 100 years old, kasama mo ang banal na Espiritu. Amen? Amen? Amen po? Kapatid, ang Holy Spirit nandyan sa'yo. Hindi siya border. Hindi siya bed spacer. Ang Holy Spirit for life. Hindi ka niya iiwanan hanggang sa dulo. Amen? Amen? Yan yung totoo sa buhay ko. In fact, malinaw ito sa akin. Ako'y naglilingkod sa Panginoon. Nagsisimula pa lamang. Malinaw ang pagkakaintindi ko na dumating man ang oras na mag-isa ako sa gawain, hindi pa rin ako nag-iisa kasi kasama ko ang Diyos. Kaya dahil doon hindi ako natatakot. Kaya si Brother Harry, pag sinabi na, Brad, mag-preach ka nga doon sa kalsada, gagawin ko yun. Hindi ako natatakot kahit may banta. Bakit to? Kasi alam ko, kasama ko ang Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. The Lord is with you by the Holy Spirit. Amen? Amen? So, eto gusto nyo marinig. Ha? Efeso 1. Sino dito may mga panalangin sa Panginoon? Nagbe-pray kayo? May panalangin? Tingnan nyo Efeso 1. Hindi, kaya niya kayo pinupuspos. Kaya niya tayo tinutulungan. Ang sabi, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos. Ang alin? Ang alin? Ang alin? Ang lahat ng pangako ng Diyos atin. Ang sabi doon, ang ilan sa pangako ng Diyos? Ha? Ang lahat ng pangako ng Diyos atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ang Holy Spirit, kapatid, ang garantya na natatanggapin natin ang lahat ng bagay. Kaya pala sabi ni Kristo, humingi kayo sa Ama, sa aking pangalan.
at tatanggapin ninyo. Hindi pa kayo humingi hanggang ngayon. Humingi kayo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Amen? Sino may mga prayer dito? Ako, bakit ako naniniwala yung aking prayer dito yung ginilo? Alam niyo bakit? Kasi ang Holy Spirit nandito eh. Habang ang Holy Spirit nasa akin, ang Diyos, lahat ng pangako niya ay para sa akin. Kaya nga pala tayo po'y mas mayaman pa sa bilyonaryo eh. Mas mayaman pa tayo kay Elon Musk na malapit na maging trillionaire. Bakit? Pera lang yung hawak niya eh. Tayo, binigay ng Lord ang lahat. Ang buhay, ang kapayapaan, ang kaligtasan, ang proteksyon, ang kagalingan na hindi kayang bayaran ng salapi. Amen? Amen po? So, ano punto mo, Brother Harry? Simple lang. Kailangan mo ng Holy Spirit. Ngayon, Brad, yung baptism ng Holy Spirit, ano ba yun? Ano ba yung baptism? Galing sa langit, dadagundong. Kaya lang dumagundong nung Acts chapter 2. Yun yung inaugural, yung simula. Kasi yung sa Samaria, wala nang dumagundong. Sa Samaria, wala na yung mga apoy na dila. Pero lahat sila tumanggap ng banal na Espiritu. Kay Pablo, walang apoy. Wala nang dumagundong. Amen? Pero lahat sila ay tumanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Paano nangyayari sa kapuspusan ng banal na Espiritu? Sige, sinong may idea? Huwag mo muna i-pause. Kasi mamaya malalaman niya. Tatanong niyo kayo, paano ba ako mapupuspos? Ano ba yung kapuspusan ng Holy Spirit? Ano ba yung baptism ng Holy Spirit? Ano? May idea kayo? Saan ang gagaling yun? Intrigahin ko kayo. Kasi ito ang katotohanan na sinabi ni Jesus. Tingnan nyo sa 1:7. Paano ba ginagawa yung baptism ng Holy Spirit? Di ba yung baptism nilulubog ka? Tama? Yung baptismo sa tubig, nilulubog ka. Umaapaw yung tubig sa iyo. Di ba? Okay. Ang baptism ng Holy Spirit, kaiba ba o parehas lang? Walang tubig. Di ba? Pero ilulubog ka. Paano nangyayari paglubog sa Espiritu? Tingnan Juan 7. Ito ngayon na tumarinig. Palagi ko hindi po masyado ito binibigyan. Kasi yung baptism ng Holy Spirit, inaangkin ng mga churches, inaangkin ng mga pastor. Ha? Inaangkin. Babautismo ngayon na. Parang yung pastor ang dahilan kaya mababautismo ka ng Holy Spirit. Parang nang gagaling sa pulpito dadating sa inyo. Hindi yung ganun. So, 1:7. Tingnan nyo. Ang sumasampalataya sa akin, tingnan nyo ha, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya, saan nanggagaling? Mula sa loob niya, ano? Ay aagos. Ang alin? Ang mga ilog ng tubig na buhay. Talagay mo, pag umagos yung tubig na buhay mula sa'yo, hindi ka malulunod sa ilog na yon. Ha? Ibig sabihin, out of your belly shall flow rivers of living water. Tingnan nyo ha, verse 39. Ngunit ito'y sinalita niya. Sinabi doon ni Kristo, tungkol saan? Tungkol sa, tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa pinagkakalubang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Tatanungin ko kayo, si Kristo ba niluwalhati na? Yes! Nasa lukluk na nga, nakalukluk na nga siya sa kanan ng Ama. Kaya ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa mga alagad noon sa Acts chapter 2. Kasi umakyat siya sa langit. Di ba? Amen? Ito yung bautismo ng banal na Espiritu. Mula sa iyong kaibuturan ay ano? Tutulo? Patak-patak? Ha? Mula sa iyong kabuturan. Bakit? Kasi nandyan ang banal na Espiritu. Amen? Ano sabi?
aagos katulad ng isang baha. Aagos ang ilog ng tubig na buhay. So hindi balde, hindi drum, kundi ilog, kapatid. From your innermost being shall flow rivers of living water. Saan nagagaling ang bautismo ng Holy Spirit? Galing sa kaibuturan mo. Nasa iyo na ang Holy Spirit eh. Kaya niya binabautismoan tayo. Ano bakit? Para ang kapangyarihan na nagmanifest sa buhay ni Kristo ay magmanifest din sa iyo. Maranasan mo ang alin? Ang presensya niya, ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Alam niyo, meron po akong ipagtatapat sa inyo. Nung ako'y makakilala noong 1982, ang narinig ko lang sa nagtuturo doon sa Aurolio ay tungkol kay Kristo, tungkol sa buhay na ipinagkaloob niya para sa atin. Nung marinig ko ho yun, nagsisi ako sa kasalanan ko. Tinanggap ko ang Panginoon bilang aking sariling Panginoon. At ang sabi ko, Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko. Alam niyo, umiyak po ako noon. Kasi kagandahan doon sa Aurolio, yung inatenan ko, hindi ho church service, kundi isang Bible seminar. Ang tawag namin noong panahon na yun, Divided Bible Seminar. So doon ako sa salvation. So narinig ko yung ebanghelyo, nagsisisi, umiiyak ako noon, sabi ko, Panginoon, patawarin mo. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos ng seminar na yon, matatapos so yun alas 4, mga alas 5, alas 6, magsisimula naman yung worship service doon sa Aurolio. Alam nyo, nung nananalangin si Brother Eddie doon time pa, siya pa nagpipris kasi wala pa mga pastor masyado noon eh. Siya'y nangangaral, nung umawit na ho nung uli, hindi ko naintindihan masyado. Walang nag-seminar tungkol dito sa Holy Spirit. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, nung nanalangin na, nung worship service sa'yo, nung pinanalangin ng lahat ng tumanggap sa Panginoon at nanalangin tungkol sa Holy Spirit, alam nyo kung ano nangyari sa akin? Pinatungan ba ako ng kamay ni Brother Eddie? Hindi. Andun lamang ako sa upuan, nakatayo ako, andun ang misis ko eh. Maya-maya ako ay bigla akong nagsalita ng wikang makalangit. Parang lilipad ako eh. Nakatayo ako, kapatid, yung nakatayo sa akin, yung parang magbabalay. Sino nagbabalay dito? Nakatipto ako. At ginig na ginig. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Basta ang sinasabi ko, humingi ako ng awa sa Panginoon. Hindi ko alam, may nangyayari na sa buhay ko noong oras na yon. At pagkatapos na niyo kung paano nangyari sa buhay ko, after noon, nung nagsimula po ako magbasa ng Biblia, naiintindihan ko. Nung ako'y nananalangin, nadadama ko ang Panginoon. At alam niyo, sa totoo lang, pakinggan niyo po ito. 1982 hanggang ngayon, yung panalangin ko, hindi mo nagbago. Maiksi pa rin ako manalangin. Hindi pa rin ako ganun kagaling manalangin. Pero ang nanatili sa akin, alam mo ano? Yung nararamdaman ko noon, na kapag akong nananalangin, alam ko, nakikinig ang Diyos. Yung naramdaman ko, na kapag ako ay lumalapit sa Panginoon, ako'y nagbabasa, may kasama ako, may nagtuturo sa akin. Hanggang ngayon. Bakit? Kasi ako pala, nung oras na yon, tsaka ako naintindihan pagkaraan lumalago na ako pala yung napuspos ng banal na Espiritu. Hindi sa wala ang Holy Spirit sa atin, nasa atin. Kaya lang ang problema, kumbaga sa ganito eh, kapatid, nasa iyo yung gripo eh. Ang problema mo, nakasara eh. Ayaw mong buksan. Ayaw mong magpagamit ng buhay mo. Ang bibig mo, ang kamay mo, ang buhay mo. Yung kapuspusan ng Holy Spirit, ibig sabihin, nalulunod ka sa presensya ng banal na Espiritu. Wala na lang siya sa kalooban mo, kundi ang Holy Spirit lumalabas na sa iyong pamumuhay. Doon pala mamumunga ka. Sino gusto maranasan niya? Amen? Kapatid, ang sabi ng Biblia, kung saan meron 2 o 3 magtitipon sa pangalan niya, si Jesus ay doroon sa kanilang kalagitnaan.
Narinig po ninyo ang katotohanan ito. Sabi ni Kristo, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Panginoon, hinihingi ko po sa iyo sa umagang ito, kumilos ka ngayon sa buhay ng aking mga kapatid. Hindi ko alam, Panginoon, ang pinagdadaanan nila, Panginoon. Hindi ko alam ang kalagayan nila. Pero salamat, kilala mo silang lahat. And today, Father God, I am lifting my hands unto you, and I ask that your Holy Spirit just move in the life of your people. Hayaan mo, Lord God, na mula sa kanilang mga buhay, mula sa kanilang kaibuturan, ay umagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Let the Holy Spirit baptize them, Lord God, right now, in the name of Jesus Christ. Father, mula po dun sa dulo hanggang dito sa harapan, ang kilabot ng presensya mo ay padaluhin mo sa bawat isang naninugluhod sa iyo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, kapatid, buksan mo ang puso mo at hayaan mo ngayon na ang banal na Espiritu ay umagos, puspusin ka ng banal na presensya ng Diyos. Father, just let your Holy Spirit move upon your people right now and fill their hearts with your mighty presence in the name of the Lord. Lord, kausapin mo sila. Break us, Lord. Mold us, Lord. And let your Spirit just move in our lives right now. In the name of Jesus Christ. Oh, Lord God. Kapatid, can you lift up your hands to the Lord right now? Pwede ba taas mo kamay mo sa Kanya? Sabihin mo, Panginoon, puspusin mo po ako ngayon ng banal mong Espiritu. Padaluhin mo ang ilog na yan sa aming buhay ngayon. Hayaan mong madama ka namin. Madama kita, Panginoon, sa aming buhay mula sa araw na ito. Oh, Lord God. Yes, just talk to the Lord. Kausapin mo siya. Kausapin mo ang Panginoon. Maybe the Lord is talking to you right now. I don't need to lay my hands upon you, kapatid. Hindi ako nagbabautismo ng banal na Spirit. It is the Lord, Jesus Christ. It is the Lord, ang Panginoon. Lord, touch them right now. Touch them, Lord. Hipuin mo ang puso nila, Panginoon, at puspusin mo sila. Break them, Father. Break them in the name of Jesus Christ. And let your Holy Spirit just flow, Lord God. Flow in their lives right now. Oh, Lord God. Come on. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Just worship the Lord. Praise Him with your mouth. Purihin mo ang Panginoon. Oh, Lord God. Oh, Panginoon. Yes, Lord, puspusin mo ang aking mga kapatid. Come on. Kapatid, ikaw ang nais ng Panginoon. The Lord wants to touch you. The Lord wants to fill you. Just flow in the Holy Spirit. Flow. Flow, Holy Spirit, upon your people right now. Oh, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Come on. Huwag kang matakot, kapatid. Just open your mouth wide and the Lord will fill it. Buksan mo ang bibig mo. Pupunuin niya ang iyong mga labi ng mga papuri at mga pagsamba sa ating Panginoon. Just let it flow. Let the Holy Spirit move in your life right now. Oh, Panginoon. Oh, Lord God. Oh, Lord God. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Oh, Panginoon. For the last time, lahat tayo mamit. This time, sing with all your heart. Reaching for
embracing all of us. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Kumikilos ang Panginoon sa puso mo, sa buhay mo. Oh Lord. Sige ho, sing beautifully to the Lord. Just worship Him. I worship you. Ama, marami pong salamat. Alam ko po, Panginoon, na kumilos ka sa puso ng aking mga kapatid. Patuloy mong puspusin ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ng iyong presensya. At hayaan mo, Panginoon, na mula sa araw na ito, ang apoy ng Espiritu ay patuloy na magdingos sa kanilang mga puso. Sapagkat alam ko, Panginoon, na ikaw ay patuloy na magpapakilala at magpapahayag ng buong kapangyarihan sa bawat mga mananampalataya na iyong tinawag. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y walang ibang pinupuri. Wala po kami ibang dinadakila maliban sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen.